Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Congressman Joel Chua ng Manila, pagpupuri sa ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Ito ang pahayag. President Bongbong Marcos is doing the hard work. His approach is saving lives, not just making headlines. Grabing papuri, oh. So, yes, they can say anything they want, kung anong nakikita nila sa presidente, but ang bottom line is taong bayan. Ano naman ang perception ng taong bayan? Naniniwala ba ang mas maraming taong bayan sa sinasabi nilang papuri? Kasi marami silang nagpupuri sa Pangulo eh. Sino matandaan ko? Si Senator Rapi Tulfo. Good leader daw ang Pangulo. Yan pa. Congressman Jolo Revilla. Sa Marcos administration daw is nare-revive ang economy ng Pilipinas. Basta marami silang nagpupuri sa kanya. Pinakaletes ito, nabasa ko, Joel Chua. Doing the hard work. Okay, tingnan natin. People who reacted. 28,000 nag-react. 21,000 ang tumatawa. 3,500 ang galit. So that's around 25,000. 2,300 lang ang naniniwala dito sa pahayag ni Congressman Chua. So, around 95% hindi naniniwala sa pahayag ng congressman. Doing hard work. Yes, trabaho ng trabaho. Kaya lang hindi naman na-appreciate ng taong bayan yung kanyang ginagawa. Kasi hindi siya makarelate sa ordinaryong buhay ng mamamayang Pilipino. Kap Kingpin Kabisay, hardworking sa pagkurap sa pundo ng bayan. Ayan. So palpal kayo. Gabs Ors, working hard and saving all the crooks including you. Jason Mendoza, but we ordinary Filipinos see and feel different. Sa mga nakakausap ko na mga ordinaryong wala talagang kaamor-amor, lalo na dito sa Mindanao. Walang kaamor-amor o walang simpatya, walang suporta ng mga dito Mindanao, kasi nasa Mindanao ako. Galit sila kay PBBM, lalo na yung ginawa niya sa ating minamahal na Tatay Digong. Tingnan nyo nung nagkaroon ng malakas na lindol sa Davao Region. Bumisita, kunuhay siya dito. Pakita ang kanyang malasakit sa Manay, Davao Oriental. Yan, sinigawan siya ng Sara, Sara, Sara. Ano kayang pakiramdam niya? Pangulo. Siyang Pangulo, ha? Tapos ginigipit niya ang mga Duterte. Pinakulong niya ang Tatay Digong natin. Presidente siya. Sisigawan siya ng Sara o Duterte. Anong pakiramdam niya? Siguro baliwala lang sa kanya. Wala, manhid. So, ganyan po ang ating Pangulo. Parang baliwala sa kanyang mga reklamo ng tao. Basta siyang presidente, okay lang. Eleanor Bitancor, purihin nyo lang ninyo mga katropa, kaalyado sa politika. Kahit pa kapalpakan ang mga gawa, very good pa rin. Samantalang ang mga nasalanta sa bagyo, hindi maagapan ang pag-rescue. Kung kailan nalunod at patay na walang nakaambang tulong. Yung chuwariwap, ang description mo kay Ngagba, malayo sa panahon ni Duterte, wala pa ang bagyo, nakaredy ng rescue, mga bangkat, mga sundalo. Ngayon, dilat mo ang mata mo. Meron pa siyang, I hope na totoo ito, may post na nabasa ko. PBBM,
Nagutos paimbestigahan saan galing ang tubig sa baha. Kaya yung nagpost, sabi niya, umagang umaga naasar na ako sa utos na ito. Saan galing ang tubig ba? Di sa ulan. Ulan dahil nagbagyo. Galing doon. Ano bang ibig niya sabihin yung paimbestigahan niya saan galing ang tubig? Wala na talaga. Ating Pangulo. Baka yan ang bunga ng pakikipag-usap niya palagi sa kanyang tatay. Oh. Mayeng, talagang magaling tong clown ni BBM, ang galing magpatawa. Obet in Cabo, Kopal Cops. Tan genre, mali yata yun. It should be, his approach is making headlines, not just saving lives. Kopal Kaba, hard work versus hard coke. Yun, coke, alam nyo na yung coke. J. Latore, tuta ka kakagatin mo bang amo mo? Ayan, ang nangyari. Nagbulag-bulagan sila. Hindi nila nararamdaman ang sentimento ng taong bayan. Kaya nga, tignan nyo, yung mga surveys, bulusok na ngayon ang trust approval rating ng Pangulo. Kasi nga itong kapalpakan niya sa flood control, yung ipinagmamalaki niya noon na 5,500 flood control projects, yung pala mga guni-guni at mga substandard, pinagmamalaki pa niya. Tapos ngayon, nagmamayabang pa na nang dahil daw sa kanya, naghuhugas kamay, wala daw siyang kinalaman dyan sa flood control. Siya ang pumirma ng budget. Ito yung presidente na hindi siya nakakaintindi sa command responsibility. Pinirmahan niya, ibig sabihin may kinalaman siya dahil alam niya ng delikado, alam niya ng may red flags na, may mga budget insertion. Pirma pa rin ang pirma. 421 billion ang pinirmahan niyang budget insertion. Tapos ngayon, wala daw siyang pakialam. Oh, come on. We were not born yesterday. So, sige, purihin nyo pa ang inyong presidente. But depende ang taong bayan, malalaman natin pagdating ng election 2028 kung talaga bang hardworking ang inyong presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa saging lakatan ni Manoy Boy. So muna niyang saging nga namunga na ngagiputos niya oh. So naana po namunga nga iyang pagaputoson ni Manoy Boy. So muna ang una niyang tanom ni Manoy Boy. So kaluoy sa Ginoo, sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Pila na siya Manoy kasipe? 14. 14 kasipe. Oo. So kuan pagaputoson ni Manoy ang iyang saging lakatan. Yang kau makan aku beno angar bata tiyan kau. Ini lah teh. Gawa sa tanom ni Manoy Boy nga lakatan, naapagid siya tanom nga kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga tulo ka bulan. So maayo gid ang iyang tubo. So kapinasad ang among gitanom. So naanay mga sanga-sanga. Kaluoy sa Ginoo. Ginawidingan ni Manoy. Salamat sa Ginoo uran. Salamat sa Ginoo gyud nga nataas na among kape.
ug salamat po sa nagsuporta sa kape. Nga ug sa nagsuporta sa lakatan kay ug ang among lakatan nagudon na pod. Kaning kape mangudon na pod. Salamat gyud kayo kay makaawat gyud mi sa kalisod. Salamat kayo Manoy. Oh, salamat.